Magandang araw po mga kapatid. Sa ating pong tahanan, tayo po muli ay sasamba sa ating Panginoon at alalahanin po natin siya ang kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo para lang sa atin. At sa ating pong tawag panambahan, nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Salmo, Kabanata 100, talata 1 hanggang sumusunod. Inuulit ko po sa Book of Psalms, chapter 100, verse 1 to 5. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Ama sa pagkakataong alalahanin ka at sambahin ka Panginoon kahit kami nasa tahanan, kahit kami dumaranas ng krisis. Dalangin namin Panginoon na way malayang makakilos ang banal na espiritu sa aming kalagitnaan. At dalangin ko rin, Panginoon, kung ano man yung mga bagay na pumipigil sa amin sa pagsamba sa iyo, kayo po ang mag-alis nito. Yung mga guilt ng kasalanan namin, Panginoon, kayo po ang mag-alis nito sa amin. At dalangin namin, Panginoon, na way mabigyan ka namin ng papuri, Panginoon, na yung deserve. At mabigay namin ang pinakamataas namin na papuri at yung pinaka-best namin, Panginoon, para lamang sa iyo. Ito lang po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at ninanais ko pong magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At ito po'y makikita sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 29. Kung inyo po'y nakikita, ito po ang sinasabi. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tignan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mula noong ika-6 hanggang ika-4 na siglo AD, ang pangkaraniwang kahulugan ng krus ay kamatayan. Ang krus ay instrumento or sumisimbolo ito sa paglapat ng parusang kamatayan sa isang kahindik-hindik at masakit na paraan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pinapako sa isang krus na kahoy ang pinarurusahan at iniiwang nakabitin doon hanggang sa mamatay. Dito ay nagiging dahan-dahan at napakasakit ng pagdating ng kamatayan sa taong ipinapako sa krus. Gayunman ang kahulugan ng krus ay ganap na nanabago sa ating kasalukuyan. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sa Kristyanismo, sa krus na nagtagpo ang landas ng pag-ibig at hustisya ng Diyos. Si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pagtukoy kay Jesus bilang kordero ng Diyos ay nagpapaalala sa Exodus 12, kung saan inuutusan ng Diyos ang bawat pamilyang Israelita na pumatay ng korderong walang kapintasan at ipahid ang dugo nito sa mga hamba ng pinto ng kanilang mga bahay. Ang dugo ang magiging tanda para sa ang anghel ay ng kamatayan na lampasan ng kanilang bahay at maligtas ang kanilang mga panganay sa tiyak na kamatayan. Dito na nang lumapit si Jesus kay Juan Bautista upang magpabautismo, nakilala siya nito at ito'y sumigaw, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa ganitong paraan, ipinakikilala na si Jesus na siyang magiging handog para sa kasalanan ng tao upang maligtas tayo ayon sa plano ng ating Panginoon.
Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating pong umaga na ito, patuloy po natin aalalahanin ang ating Panginoon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa dalawang aklat dito sa Biblia. Una po ay sa Unang Korinto, Kabanata 6, talata 11 hanggang 20. At yung isa naman po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Gawa, Kabanata 20, talata 28. Una po ay basahin po muna natin sa Unang Korinto. Sinabi po dito, "Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body." At pangalawa naman po sa Acts, sinasabi po dito, "So guard yourselves and God's people, feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood." At sa panahon po natin ngayon, pansin po natin, main topic po ay ang ayuda, ang tulong pinansyal ng gobyerno. O sinasabi po nila, ito po ay galing sa buwis ng mga tao. Papansinin po natin ngayon, sa krisis po ay napakahalaga ng salapi. Dahil kaya netong bilhin, kaya netong bayaran yung mga bagay na pangailangan natin. 2,000 years ago, meron din pong tao na nagbayad sa pagkukulang o sa utang na hindi kayang bayaran ng kahit anuman. Ito ay ating Panginoon. Binayaran niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Binili niya tayo sa mataas na presyo. At sinasabi po dito ng isang quote, "Salvation is free to the receiver, but it is costly to the giver." Ang kaligtasan pong natatamo po natin ay libre po natin tinanggap. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. At lagi po natin iisipin, ito pong libre na to ay hindi po siya libre para dun sa nagbigay. Kundi ito po ay tiyak na mamahalin, ito po ay tiyak na kamahal-mahal para sa Kanya. Dahil ang sarili niyang dugo, sariling anak ng ating Ama, ang namatay para sa kasalanan na hindi naman niya ginawa, para lamang sa atin, na matamo natin ang kaligtasan. Tayo po ay magpasalamat sa umagang ito, pagpanalangin po natin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Salamat Panginoon na binili mo kami ng kahit kami makasalanan, Panginoon. Hindi mo inisip, Panginoon, na dapat kami magdusa, kundi out of your love, Panginoon, binigay mo sarili mong buhay. Your blood is very costly, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. Sobra-sobra po yung bayad mo, Panginoon. Pero sapat ito, Panginoon, para sa aming kaligtasan, sa aming kapatawaran, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na may patuloy ka naming alalahanin, Panginoon. Patuloy namin sariwain sa aming buhay ang iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po mga kapatid. Noong May 5, 2020 ay lumikha ng isang malaking balita ang pagkapaso ng prangkisa ng ABS-CBN. At ilang artista nila ay matapang na nagpahayag ng kanilang sama ng loob sa magitan ng social media. Dahil doon, may ilang bumatikos sa kanila na tila hindi daw pinag-iisipan ang kanilang mga statement dahil inaccurate ang ilang impormasyon na sinasabi nila. Pero tugon ng mga binabatikos na artista, ito'y kanilang personal na opinyon. Ito'y kanilang personal na damdamin. Para sa kanila, sila'y biktima at kailangan nilang lumaban. Hindi po natin alam kung anong magiging kahinatnan ng pangyayaring ito. Pero sa umagang ito, balikan po natin ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus nung tuparin niya ang kanyang misyon ng pagliligtas sa atin. Basahin po natin ang sinasabi sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, talatang 21 hanggang 25. Sasalin ng ang salita ng Diyos. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus ay namuhay ng may kabanalan, katuwiran at katapatan. Siya po'y perpekto, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man ayon sa talatang binasa po natin. Pero nagdusa pa rin siya sa kasalanang di naman niya ginawa. Sa talatang 23, ang sabi, ininsulto siya, pero hindi gumanti ng insulto. Pawang kasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya nung siya'y nililitis. At maging si Pilato'y walang nakitang kasalanan niya. Ang sabi po, sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari at sa mga tao, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Napakahirap ng dinanas na iyon ng Panginoon. Puro mabuti ang kanyang ginawa, pero pilit siyang ipinapapatay. Nakakamangha, hindi umimik ang Panginoong Yesus. Gaya na rin ng hula ni Propeta Isias. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip, isa man sa mga salinlahi niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kung tutuusin, kayang pumalag ni Jesus, kaya niyang manumbat, kaya niyang parusahan ang mga gumagawa sa kanya ng kamalian, pero pinili niyang tumahimik. Piling-pili ang mga salitang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Yung 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus ay sumasalamin ng kanyang damdamin. Ito'y punong-puno ng pagpapatawad, pag-ibig at pagmamalasakit sa iba. Habang pinaparusahan siya, tayo ang kanyang iniisip, ang magiging epekto ng kanyang sakripisyo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa tagapagligtas, nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Hindi mo lamang kami nilikha at matapos na magkasala ay pinabayaan na lang. Bagkus binigay po ninyo ang inyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus. Salamat po Panginoong Hesus sa pagliligtas mo sa amin. Sa lahat ng pagtitiis mo sa panahon na ikaw ay inaakusakan, pinatawan ng kamatayan, hinagupit, ipinarada habang pasan-pasan mo ang krus. Ikaw ay napako at namatay dahil sa aming mga kasalanan. Hindi ka naglaban, hindi ka umimik, bagkus tinanggap mo ang parusa ng kamatayan alang-alang sa amin. Tunay na ikaw ang kordero ng Diyos.
salamat po sa iyong sakripisyo. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Sa umagang ito, nais po naming sariwain ang iyong ginawa at sambahin ka. Nagpapasalamat kami sapagkat hindi ka nanatiling patay, kundi sa ikatlong araw ng iyong kamatayan ay muli kang nabuhay bilang isang matagumpay na tagapagligtas. Tanggapin mo po ang aming mga papuri at pagsamba sa umagang ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panalangin po natin ang sarot at tinapay. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, muli po kami nagpapasalamat dahil meron kaming ganitong gawain sa aming kanya-kanyang mga bahay, Panginoon. Bagamat may ganitong trahedyang nagaganap sa amin, Panginoon, still, tuloy-tuloy pa rin, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin namin ang tinapay na nagsilbing katawan mo, O Diyos, na dumanas ng sakit, ng hirap, O Diyos. Gayun din ang iyong dugo na siyang naging. Gayun din ang saraw, Panginoon, na siyang naglinis, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, siya sa atin ang bawat isa ang kanilang mga sarili kung kami ba'y nararapat, Panginoon, kumain at kuminom nitong sarap tinapay, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang gumabay at siyang patuloy na gumabay sa amin, O Diyos, sa mga umagang ito. Kayo dinadalangin namin na may papurit pasalamat in Jesus' name.
Magandang umaga po sa bawat isa. Inanyayahan ko po yung lahat na samahan po ako sa pag-awit para sa ating Panginoon. Ayan, magsimula po kahit po na nasa ating mga tahanan po tayo, hindi po lang yan para papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya naman, awitin po natin ang We Want to See Jesus. Buti ng ating Panginoon, kaya naman ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para lang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaya patuloy po natin siyang awitan. Awitin po natin yung Man of Sorrows.
be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Uli ay linggo na naman at tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng Mayo. At ang ating tema sa buwang ng Mayo ay pinamagatang na All In for the King. Sa mga nakaraang linggo po ay tinalakay ng ating kapatid na Doms ay ang commitment in the Word of God. At nung nakaraang linggo naman po ay tinalakay ng ating kapatid na Louie ang commitment in giving. Ngayon pong araw na ito ay
talakayin naman natin ay ang commitment in the ministry. Ano nga ba ang commitment in the ministry? Atin pong pagbulay-bulayan ito. At matatagpuan po natin ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito dito po sa Efeso 4:11 hanggang 13. Efeso 4:11 hanggang 13. Ito po ang sinasabi kung hindi pong nakita. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba na may mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Base po dun sa ating binasa kanina, or base po dun sa ating tatalakayin sa umagang ito is about commitment in the ministry. Sabi po, ano nga ba ang Christian ministry? Or ano nga ba ang ibig sabihin ng ministry? Ministry from the Greek word diakoneo, meaning to serve. In the Old Testament po, ang ministry ay pagsiserve sa Diyos po, at sa ibang tao. Pero naparito po si Jesus, no? At ipinakita niya sa atin kung ang pattern of a Christian ministry. But nagpunta po siya dito not to receive ng service, but to give service. Makikita po natin yan sa Matthew 20:28. Sabi po doon sa binasa natin kanina, ay siya ay nagbigay ng mga kaloob. No? At ang mga ilan dito ay tinawag na mga apostol. Yan. At ang iba naman dito ay tinawag na mga propeta. At ang iba naman dito ay tinawag na ebanghelista. Mga apostol, konti lamang po, palakayin po natin siya ng konti lang. Ang mga apostol po o yung tinatawag na 12 apostles, sila po yung mga hinirang ng Diyos. Sila po yung mga nakasama ng ating Panginoon. Yung mga prophets naman po ay sila po yung mga makikita natin sa Old Testament. Nandiyan po si Elijah, si Moises, si Samuel, at si Malakay. Ang mga ebanghelista, yan, I believe now, meron pa rin ilan na mga great evangelists. Ang mga susunod naman po ay ang mga pastor at mga guro. Sabi po dito, ang pastor ay literally means na shepherd. In fact, sabi po sa Spanish, el pastor are referred to neither the herd of the sheep or a religious leader. Yan. Siya daw po ay nangangalaga sa kanyang kawan o dun sa kanyang mga tupa o dun sa kanyang flock. At ano ang ginagawa ng pastor? Ito po ay kanyang pinoprotektahan, dinadala sa may maiinam na damo para makainan ng kanyang mga tupa,
dinadala niya rin sa batisan para ito ay magkaroon ng mainam o ng tubig na maiinom. Ginagabayan niya rin ito sa kung may manganganak at inaalagaan niya rin ito. Pinagagaling kung may nasusugatan at ito ay kanyang pinoprotektahan. Ang lahat po ng yan ay makikita po natin sa Gawa 20 verses 28 to 29 at 1 Peter 5, 1 and 2. Ganun din po sa mga guro, halos parehas lang po sila ng gawain ng isang pastor. Kaya lang po, ang mga guro ay nagpo-focus o kanila itinutuon ang kanilang pagtuturo sa mga pang-araw-araw na gawain. Yan. Sabi po dito sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Tingnan po natin. Ibig sabihin, upang ihanda. Sino ang maghahanda? Sino ang magbibigay ng paghahanda? No? I believe sa isang kawan o sa isang kawan o sa isang gawain ng Panginoon, ang gawain ng isang pastor o ng isang manggagawa o ng isang leader ay alagaan, ihanda ang kanyang kawan. Sabi nga po dito sa Gawa 6, Gawa chapter 6, the purpose of the ministry, sabi po dito, ay ihanda o i-prepare. Sabi po dito sa Gawa 6:3 to 4, kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino, upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantalang iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita po nito ay ang mga apostol, no? Yung kanyang mga inirang o yung mga nakasama ng Panginoon. Dahil po, noong mga panahon na ito, lumalaki na ho ang kanilang kongregasyon, lumalaki na po ang kanilang dumadami na po ang mananampalataya at nagkaroon po ng di pagkakaunawaan na ang ilan sa kanila ay nakakalimutan na ang mga iba't ibang gawain. Kaya ang ginawa po ng mga apostol ay sinabi niya sa mga kalalakihan o ng mga namumuno sa iglesyang iyon na pumili kayo ng 7 na may kanya-kanyang at na may iginagalang, puspos ng espiritu, may katalinuhan, at ilalagay natin sila sa gawain. Ibig sabihin, i-designate natin sila sa gawain. At kung makikita po natin, hindi lang po isa ang pinili, kundi 7, marami. Yan. Ang dalawa dito ay makikilala natin na si Stephen o si Esteban, si Philip o si Felipe. Alam natin ang nangyari sa dalawang ito. Si Stephen, dahil siya ay puspos ng espiritu sa kabila ng hirap na kanyang dinanas, siya ay namatay sa pagbato sa kanya. Siya, masasabi natin, siya ay naging martir. Siya ay puspos ng espiritu. At si
Felipe naman ay naging isang ibanglista o magaling na na evangelist. Kung makikita po natin, pumili sila at naniniwala po ako, itong mga pinili nila ay hinanda ng mga apostol. Itong mga pinili ng mga kalalakihan ito, yung 7 pinili nila, ito ay handa na, ito ay puspos na, at ito ay matatatag na. No? Meron ng matatatag na pananampalataya, matatag na paniniwala. At sila ay maaalam sa salita ng Diyos. Dito po sa ating iglesia ay alam naman po natin na wala po tayong manggagawa o wala po tayong pastor. Ang meron lang po tayo ay ating mga leaders. Yan. So, tingnan po natin kung ano yung duty of a pastor and leaders leaders in the ministry. Ano nga ba yung mga duties nila? Una, protecting the flock o pagprotekta sa kawan. Sabi po dito sa Gawa 27:17 at 28-31, sabi dito, mula sa Mileteo, ipinatawag ni Pablo ang mga tatandang pinuno ng iglesia na nasa Efeso. 28, sabi niya dito, ingatan ninyo ang inyong sarili upang ang buong kawan ay na inilagay ng Espiritu Santo sa inyo ay mapangasiwa ay inyong mapangasiwaan. Pangalagaan ninyo ang inyong iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pag-alis ko ay magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya mag-ingat kayo. Alalahanin ninyo tinuruan ko kayo gabi at araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Sabi dito, protect the flock. Ito po yung paalala ni Pablo sa mga taga-Efeso na protektahan ninyo ang kawan. Pagkaalis ko rito, ay magsisipasok ang mga asong gubat at lalapain ang kawan. Literal po ba ito? Ibig sabihin lang po ni Pablo na ingatan ang kawan. Ituro sa kanila para hindi sila maligaw. No? Na pag may aral na mali na kanilang masumpungan o kanilang na may pumasok sa kanila, malalaman nila agad na sila ay kung yung aral na ba na yun ay tama o mali. Paano natin mapoprotektahan? No? Paano mapoprotektahan ng pastor
o ng leaders ang kanyang kawan. Siyempre, kailangan dapat ang isang leaders o isang leader o isang pastor ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. No? Siya ay nagpapakadalubhasa. Siya ay nagkakaroon ng iba't ibang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, kagaya ng ginawa ni Pablo kay Timoteo. No? Sinabihan niya si Pablo, ikaw ay mag-aral, ikaw ay magpagkadulubhasa, ikaw ay, kumbaga, patalinuhin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Bakit? May magagamit mo iyan. No? Sa pansansala, o na pag merong lumapit sa iyo at makipagdiskusyon o makipagtalo, alam mo kung ano ang gagawin mo. So dapat bilang isang manggagawa o bilang isang pastor o bilang isang leader, dapat ini-equip din natin ang sarili. Gayon din naman pag na-equip natin ang sarili natin, ini-equip din natin ang ating kawan. Tinuturuan natin sila. That's why sa ganung pamamaraan, napoprotektahan natin ang ating kawan. Susunod, feeding the flocks. O yun. Kung tayo ay, kung paano natin silang poprotektahan, dapat pinakakain din natin ang ating kawan. O? Sabi sa Gawa 20:27, sapagkat hindi ako nag-atubiling ibahagi sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ibig sabihin, ang ginawa ni Pablo noong mga panahon na ito ay siya ay gabing araw na nagtuturo. Pinapakain niya ng salita ng Diyos. No? Ganon din naman dapat ang gawin natin sa ating mga manggagawa. No? Pinapakain natin sila, binibigyan natin sila ng suporta. At the same time, ganun din ang gagawin nila sa kanilang mga kawan. Next is leading the flock. No? Ibig sabihin, leading the flock. No. Makita po naman niya sa awit 78, 71 to 72. Ang alaga dati ninyo ay kawan ng mga hayop, nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos, matuwid na mamahala, na malakad na mahusay, lubos silang kinalinga at sa tulong niya at patnubay. So, dapat ang isang leader o ang isang manggagawa ay inaakay niya ang kanyang kawan ng may mabuti, mahusay, at inaalagaan niya ito. No? Kung ikaw ay isang leader, hindi mo pababayaan ang iyong kawan na mapahamak. Hindi mo rin pababayaan ang iyong kawan na lapain ng mga leon. No? Di ba ano ba ang ginagawa ng isang pastol o ng shepherd? Hindi ba habang nagdadaan ang kanyang kawan, siya ay pumupunta sa isang mataas na bahagi ng burol at tinitingnan niya kung merong panganib sa di kalayuan. Hindi naman sasabihin ng isang manggagawa o shepherd, may leon doon. Punta kayo doon para makain kayo. Hindi naman ganoon, di ba? Bagkus pinoprotektahan niya
ang kanyang kawan. Dinadala niya ito sa kung saan walang kapahamakan o hindi sila mapapahamak. Diba? O kaya, madalas pa nga, pag merong panganib, no? Mauuna ang pastol o mauuna ang shepherd bago ang kanyang mga tupa para sila ay may kasiguraduhan na hindi mapapahamak. No? Oh. Ito ay kanyang pinapatnubayan. Ito ay kanyang tinutulungan. No? At meron siyang mahusay na pamamahala. No? Kumbaga, nililid niya ang plak sa kabutihan. Ginagabayan niya ang kanyang plak o ang kanyang kawan sa kabutihan. Paano magagabayan ng isang manggagawa ang kanyang kawan kung patulog-tulog lang? 'Di ba? Baka mamaya ang isang manggagawa o isang pastor o isang nana lagi lang na natutulog o walang ginagawa. Baka mamaya paggising niya minsan wala na pala siyang mga tupa. Bakit? Kinain na ng mga asong gubat, kinain na ng mga lobo, kinain na ng mga leon. Wala nang natira sa kanya, kundi siya na lang. Pang-apat, na duties of pastors and leaders in a ministry. Helping to make the flocks many practical needs. Sabi po dito sa Santiago 5:14, may sakit bang ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang mga matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. So dapat pala ang isang leader, ang isang pastor o isang manggagawa ng iglesia ay inaalam din ang mga kahit na simpleng pangangailangan. Sabi nga, simpleng pangangailangan ng kanyang kawan o ng kanyang mga miyembro. Ang simpleng pakikipag-usap, simpleng pangangamusta, ang simpleng pagbabahay-bahay, pagbisita sa kanilang mga bahay. Dapat inaalam din ito ng ating mga manggagawa, ng ating mga pastor. Ang isang kapatid ba ay heartbroken? Ang isang kapatid ba ay nangangailangan ng financial na tulong? Lalong-lalo na po ngayon, hindi po ba? Itong mga nakalipas na panahon, no, tayo ay dumaranas ng epidemya na nadulot ng COVID-19. Maraming salamat dahil kahit papaano nabigyan tayo ng tulong ng ating mga kapatid. No? Tayo ay tumanggap ng mga goods. Salamat sa ating mga kapatid, sa lahat, sa mga tumulong, sa mga nangasiwa ng pagtulong na ito. Yung mga simpleng ganong bagay. Sa atin maaaring simple lang ng isang pangangamusta, isang tapik sa likod, sa balikat. No? Maaaring sa atin ay simple lang ito. Pero sa kanila ay napakalaking bagay na. Ang pananalangin sa mga may sakit. Simpleng gawain pero malaking bagay sa ating mga kapatiran, sa ating mga miyembro. Ano nga ulit yung apat na duties? Protecting, feeding, leading, helping. Apat na duties. Siguro marami pang iba. No? Marami pang iba. Susunod naman ay
Panglima at panghuli, no? Hard work and sacrifice. Hard work and sacrifice. Kailangan ng isang manggagawa ay hardworking. Hindi lang pabanjing-banjing o patulog-tulog lang. Kasi kung ito ang ating gagawin, walang mangyayari sa atin. No? Paano lalago ang ating iglesia? Paano paano magiging mabubuo ang isang malakas na iglesia? Paano natin mahihikayat na mag-ministry ang ating mga kapatid? No? Kung hindi nakikita sa atin na tayo ay hard working. Hard working and sacrifice. Sabi doon sa verse 12, atin uling tingnan o basahin doon sa 4 verse 12. Sabi dito sa verse 12, ginawa niya iyon upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan nila. Matatag ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, ang iglesia, ang tinutukoy po dito na katawan ni Kristo ay tayo. Ang ating Panginoon ang ulo at tayo ang katawan ng iglesia nito. Paano magiging matatag ang iglesia nito kung hindi naman natin ipinakikita na ang namumuno ay hindi matatag? Paano natin mapakita na handa kung ang namumuno o ang mga leaders ay walang kahandaan? Paano lalakas ang katawan kung hindi natin pinapakain? Hindi ba tayo, pag kumakain tayo, gusto natin yung masustansya? Gusto natin yung masarap? Gusto natin yung nakakapawi ng uhaw at gutom? E paano kung ang ipinapakain natin sa ating kawan ay panis? Paano kung ang pinapakain natin ay maruming tubig? Magiging matatag ba ang katawan? Magiging masigla ba ang katawan? Paano natin sila ililid kung pagayawang-gayawang tayo? Paano natin sila i-help kung tayo mismo nangangailangan ng tulong? Paano sila magiging hard worker kung ikaw ay hindi? Paano sila magbibigay ng sakripisyo kung hindi na naman nila nakikita sa iyo na simpleng sakripisyo ay hindi nila nakikita sa iyo? Sabi po doon sa isa sa aking mga napanood, binigay po ito sinend po ito na link ng isang kapatid. Sabi po doon, sa isang gawain o sa isang ministry, ang napakahirap na makasama ay yung mga faith. Sila yung mga taong unang nagtataas ng kamay pag sinabi natin, kailangan nating gawin ito. Kailangan nating magbago. Kailangan natin mag-reform.
Kailangan nating ayusin ito. Pero pag nanduroon na, pag actual na, sila yung unang nawawala. Sila yung mga nagiging pasaway. Hindi ko naman po nilalahat. Kasi nangyayari naman po talaga ito. Makikita natin yan simula sa taas hanggang sa ibaba. Ang tinutukoy ko po dito ay makikita natin yan na merong ganyan sa mga miyembro, merong ganyan sa mga leaders. At hindi po ako maghuhugas ng kamay. Inaamin ko po na nakakagawa din po ako ng mga ganitong desisyon, ng mga ganitong bagay. Masakit pero totoo eh. Paano magiging matatag ang katawan o ang kawan kung yung mismong mga namumuno ay hindi matatag, hindi handa? Nakakalungkot man pong isipin, pero muli sinasabi po sa inyo, nangyayari po ito at totoo po ito. In short po, kailangan ang isang manggagawa, ang isang pastor, ay kailangang matuto para maibaghagi niya rin ang kanyang natutunan. Kailangan i-equip niya, i-prepare niya, i-train niya ang kanyang sarili para siya ay makapag-train din sa kanyang iglesia. Kailangan din ng healthy conversation. Kailangan din ang mga namumuno ay naaabot ng kanilang miyembro. Kailangan po na-equip, handa ang mga namumuno. Ganun din na maihanda niya ang kanyang kawan sa ministry o sa gawain. Tinitrain din niya ang kanyang kawan na sila man din ay matutong humawak o gumawa sa gawain ng Diyos, sa ministry, na kung ano man yung ibinigay sa kanila. Marami pong gifts na pwede silang i-train. Maraming mga bagay na pwedeng gawin. Ano-ano yung mga bagay na pwede lang gawin? Napakarami po. Napakaraming gawain sa church. Napakaraming gawing ministry. Ang simpleng paggabay ng mauupuan, ang pagbigay ng mga belo, ang paghahanda ng saro, ang paglilinis, ang pagwawalis, ang pagbibigay, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaraming ministry na pwedeng gawin, na pwede mong i-develop, na pwede mong ibigay, na pwede mong ituro sa iyong kawan. Para ano? Para maging matatag ang katawan. At ganun din sila. Verse 13. Ephesians 4:13. The nature of the mature church. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap
ni Kristo. Ngayon, kung magagawa na natin lahat ng ito, kung magagawa na natin ang lahat na ito, na-equip na natin ang ating sarili, na-equip na ng manggagawa ang kanyang sarili, na ituro na natin sa ating mga miyembro kung anong ministry sila pwede o nararapat. Magiging ganap ang ating pagkatao. Magiging maayos na. Magiging matatag. Magiging malakas. Ang ating katawan. Ang katawan ng ating iglesia. Inuulit ko po sa inyo, ang iglesia ay hindi ang simbahang ito. Hindi po yung church natin ang tinutukoy dito. Ang iglesia pong tinutukoy dito ay yung mga tao na nasa loob ng simbahan, ng chapel. Yung po ang tinatawag na iglesia o ng church o katawan ni Kristo. Dahil ang ating Diyos po ang ulo ng iglesia. Tingnan po natin yung description of the healthy church. Unity in the faith and knowledge of Jesus. Verse 13. A. Sa Efeso po ito. Efeso 4:13. Obtaining the fullness of Christ. Speaking the truth. Verse 5. The truth in love. Verse 15. Sa mga sumusunod pa. Growing into Christ, the head of the body. At marami pa po. No? Ano po ba ang purpose po talaga ng ministry? Makikita po natin yan sa verse 13. Verse 13. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yung ma-obtain po natin ang pagiging ganap. Kaya po kailangan nating palakasin ang ating sarili, ang ating pananampalataya. Kailangan nating equip, maging handa ang ating sarili. Kasi sino po ang pamantayan natin? Kristo. Kaya po inuulit ko, kailangan natin i-practice, kailangan natin i-equip ang ating mga sarili. Sorry po, nagiging paulit-ulit po ako, pero yun po yung nararapat eh. Kailangan nating maging handa. Kailangan nating patatagin ang ating katawan na ito. Bilang isang pastor, bilang isang manggagawa, bilang isang leader. Dapat maging committed tayo sa ministry na ito. Paano natin magagawa yon? Sundan lang po natin ulit. Practice and practice. Sabi nga, equip natin ang ating sarili. Change our mind. Para po sa aking pagtatapos. Base po ito dun sa Romans 12:1 and 2. It's not easy to change
ng mind kasi. Kasi yun ka na eh. Sa kung paano ang gesture mo, kung paano ang ugali mo, paano ka lumaki, paano yung ugali mo, no? Napakahirap baguhin kasi yun na yung nakalakihan mo, no? Pero sa tulong ng Panginoon, kung at sa self-discipline, unti-unti, kumbaga, yung ating utak kasi, kung ano yung nakagawian mo, para ng expressway yan eh. Para ng expressway yan. Kung ano yung laging routine mo, kung ano yung laging ugali mo, yan na yun. Yun, how do you change it? One at a time. Unti-unti. Hindi ganun yan, na pag palampak mo, mababago na ang lahat. Hindi po. Unti-unti po yan. No? Kumbaga, yung isang diretsong linya, babalututin mo na paunti-unti sa pagbabago. At ayun yung gagawin mong diretsong landas. Matagal na proseso, pero sa tulong ng Panginoon, mababago. May equip natin ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. Basta meron lang tayong commitment na kaya natin gawin ito. Commitment in our ministry. Commitment natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong pinaabot sa amin. Tunay po, Panginoon, na kailangan namin i-equip ang aming sarili. Kailangan kaming maging committed sa iyo, Panginoon. Kailangan naming ihanda ang aming sarili, Panginoon, para makapaglingkod din ng iba sa tulong naming mga leaders ng iglesyang ito. Tunay, Panginoon, na marami kaming oras na nasayang. Marami kaming mga bagay na pinagwalang bahala. Tunay, Panginoon, na kami ay maraming pagpukulang sa iyo. Pero this time, Panginoon, napapanahon na ayusin namin ang aming sarili. Gawin mo kaming maging handa. Gawin mo kaming effective na leaders ng iglesyang ito. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na equip ang aming buhay na ito. Gawin niyo po kaming maging handa, Panginoon, sa lahat ng oras. O alam namin, Panginoon, mahirap dahil nakasanayan namin na ang mga lumang gawi. Pero sa tulong po ninyo, Panginoon, unti-unti mababago namin ito. Unti-unti magiging committed kami sa iyong gawain. Unti-unti, Panginoon, tulungan niyo po kami na gawing handa din ang miyembro ng bawat iglesyang ito. Tulungan niyo po kaming mahikayat sa kanila, mahikayat sila sa gawain ninyo at ma-involve sa ministry na meron kami sa iglesyang ito. Tunay na, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos at pupurihin magpakailanpaman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa bawat isa po. At bilang hamon po sa bawat isa sa atin, mula sa mensahe ng ating Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ng kapatid na Paul B, na may title na Commitment in Ministry, bilang pangangamusta sa ating mga ministeryo na meron tayo, kamusta po ba?
Kamusta po ba ang gifts na meron tayo? Kamusta po ba yung gifts na binigay sa atin ng Panginoon? Nagagamit po ba natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Nade-develop po ba natin ito lalo na't nasa panahon po tayo ng krisis? So bilang hamon po sa araw na ito sa bawat isa, patuloy po tayong maging consistent. Patuloy po ang ating commitment sa ating Panginoon, sa ating mga gawain sa Kanya. Mas ma-develop palalo ang ating mga gifts, maging equip po tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa mensahe na aming napakinggan kanina. Panginoon, naway kayo po ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin pong kanya-kanyang buhay. Naway, sa amin pong mga ginagaway, ikaw lamang ang aming mapapurihan. Ikaw lamang ang aming may taas. Naway, kami po'y inyong gabayan, lalo na't nasa panahon po kami ng krisis, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa aming napakinggang mensahe ay tumatak sa amin ito, sa aming puso't isipan, O Diyos. At ikaw lamang ang aming siyang pinapapurihan, tinataas. Ito'y dinadalangin namin ng may papurit pasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. At sa mga susunod na araw pa po ay iniimbitahan po namin kayo na manood sa ating online service. At magandang umaga po sa bawat isa.